Hi mga Koshi, for today's video, nasubukan nyo na ba ang ganitong ulam na mura lang? So eto nga, nakabili ako ng tokwa na halagang 20 pesos, 5 piraso. Pero tingnan nyo, matataba naman siya yung slices niya. Kaya ito, hahatiin pa natin yan sa gitna. So para naman sa ibang ingredient na gagamitin natin, isang kamatis, isang sibuyas, ilang pirasong bawang lang. Tapos isang stalk ng celery. Ayan, bili ko lang dyan ay 10 pesos. Murang-mura lang. And toyo, pampalasa, cornstarch para pampalapot, paminta, at sesame oil pero optional. So, hiwain na natin tong ating tokwa. Nakita nyo naman mapintog. No, mapintog, mataba. Yan. Hinati ko lang siya sa gitna. Actually, pwede pang tatluhan. Pwede nyo pa rin hatiin tatlo. Pero, dinalawa ko na lang kasi para pag prito natin, hindi din masyadong madami tayong ipiprito. Tsaka pag tatlo pa to, medyo manipis na siya. No? Alanganin na rin to. Dahil, pagka-prito nito, i-slice pa rin natin to ng maliliit. Basta mamaya makikita nyo kung ano ang kalalabasan nitong tofu na to. And after natin maghiwa ng tokwa, ayan, hiwain naman natin yung mga ingredient na iba pa na gagamitin natin, kagaya nitong kamatis. Ang paghiwa nito is katamtaman lang ang laki para pag sinama natin sa tofu, medyo makikita pa rin siya. Pero kung gusto nyo mas maliliit, okay lang, walang problema doon. Ayan, iset aside muna natin, lagay muna natin sa isang plato, and then sunod nating ihiwa ay itong celery. Ayan. At alam nyo ba na hindi lang aroma ang kayang ibigay ng celery, marami din tong health benefits. Ayan, kung gusto nyo malaman kung ano-anong mga health benefits na makukuha natin dito sa celery, ayan, alam nyo na, andyan yung kaibigan natin si Google. Ayan, paki-Google na lang para malaman nyo kung ano ang mga benepisyo na binibigay ng celery sa ating katawan. O yan, set aside na rin natin. Then next natin hihiwain naman ay yung ating sibuyas. So, syempre, alam ko naman, marunong na kayo maghiwa ng sibuyas. Pero ito, lalaki-lakihan lang natin yung paghiwa nito. Gaya nga ng sinlaki lang din yung kamatis natin. So, mga ganito lang yung gagawin yung paghiwa. Ayan, ganyan lang kalalaki. Then, set aside, of course. Ilagay na muna natin, isama na natin siya. Ano ba yan? Ayaw pang makuha. Pinahihirapan ako. Ayan, lagay muna natin lahat dyan. Tapos, yung last na, itong bawang. Ayan. At ngayon ko lang napansin, yung kutsilyo ko, ang pangit na. Dati ang ganda-ganda niya, yung iba-ibang kulay. Anyway, ayan, ganito ko lang hiniwa yung aking bawang. Medyo nilaki-lakihan ko rin para kita pa rin siya pagka gisa niya. At ito na yung ingredient na ating gagamitin bukod sa cornstarch, sa ating pampalasa, sa paminta, and optional na sesame oil. So ngayon magpaprito na tayo. Ipiprito na natin yung ating in-slice na tokwa. Maganda sana to iprito ng deep fry, kaso lang syempre alam mo na ang mahal ng mantika. So tama na yung mga ganito na lang, mga kalahatian lang niya. Ayan, bali-balik ta rin na lang natin. So yung sa pagpiprito nito, kailangan lang maging golden brown siya. Actually, ang reason kaya natin pinrito, para firm pa rin siya pag nilagay natin yung sauce. Hindi siya maglalasog-lasog. Dahil alam niyo naman yung tokwa, di ba? Malambot yan. Pag nalagyan na ng sauce, ayun, mabilis na siyang madudurog. So, ayan na. Ito na, luto na yung ating tofu. O, diba? Ang bilis lang. Ganyan lang magiging itsura niyan kasi hihiwain pa natin to ng maliliit. Mamaya papakita ko sa inyo. Hindi naman maliit na maliit, no? Papakita ko sa inyo kung gaano lang siya kalalaki. O, diba? Muntik pa masunog. Nakita niyo, ang galing ko, no? Okay na to. So, hanguin na natin. Ayan, nilagyan ko ng tissue para ma-absorb yung excess oil. Alam nyo, marami na rin kayong maluluto rito doon sa 5 pirasong tofu. Ay nako, good for 4 pero ayan, parang susobra pa sa amin to. So ayan, hihiwain lang natin siya, o diba? Ang purol ng kutsilyo ko. Ayan, dahan-dahan lang kasi nga diba malambot siya. Dapat pala medyo fry. Ayan na, sinasabi ko na durog. Pero ganyan ko lang siya kalalaki hiwain. Pwede nyo pa rin liitan ng hiwa. Pero ako, ganyan na lang kalalaki para hindi na din masyadong madami yung magawa natin. At ito talaga ang magiging problema. Ayan, mahirap siyang hiwain pag malambot. Tapos mapuro yung kutsilyo.
So ayan, syempre hindi dito natatapos yan dahil set aside muna natin yan. At ito na talaga, ayan, sisimulan na natin yung ating ulam na mura at masarap. Syempre, lasang restaurant, o diba? Char lang. Yun, dito na rin tayo maggigisa sa ating pinagprituhan ng tofu. Binawasan ko lang siya ng mantika dahil sobrang dami yung mantika. At alam niyo na, syempre, ayan, sa pagigisa, bahala kayo kung anong gusto niyo unahin, bawang o sibuyas. Syempre, sinabi ko na yan sa mga video ko before na bawang talaga ang lagi kong inuunang sa pagigisa. So, ito na yung sibuyas natin. Tapos, pagka okay na yan, isusunod lang natin dito ilagay yung ating kamatis. Igigisa lang natin to ng mga very light. Huwag naman natin masyadong gisang-gisa para buo pa rin yung ating kamatis. Kasi nga sasabawan pa natin to, 'di ba? Sauce nga yung ating gagawin. So next na, ayan, lagay tayo ng tubig. So yung tubig, depende sa inyo kung gaano kadaming sauce yung gusto nyong gawin. So, sa akin, konti lang dahil i-depend ko lang siya doon sa dami ng tokwa na gagamitin natin. So, tubig, nilagay ko na din siya ng toyo. So, habang pinapakulo natin tong sauce na to, tinitimplahan na rin natin at the same time. Toyo, tapos lalagyan na rin natin siya ng pampalasa. Kasabay na nun yung ating paminta. And then after nito, ayan, since kumukulo na rin naman siya, ilagay na rin natin yung ating celery para lumabas na yung kanyang aroma. O diba? Yung celery kasi parang pa-special din ang amoy niyan eh. Alam niyo yung mga Chinese resto, diba? Mahilig sila maglagay ng celery, kinchay, mga ganun sa niluluto nila. Kasi iba talaga yung dating. Kasi hindi siya usual sa atin na may mga ganito yung pagkain na kinakain natin. And then ito yung cornstarch, lalagyan lang din natin siya ng enough na water para ang ating sauce. Ayan, dahan-dahan nyo lang ilagay kasi baka pag nasobrahan naman kayo ng cornstarch, maging paste na yan. Alam nyo yung pandikit. Magiging gano'n na yan. Pwede na ipandikit sa notebook. Well, anyway, kung sobra naman yung pagkakalagay nyo ng cornstarch, pwede nyo namang i-remedyo siya na dadagdagan ng tubig. So, ito okay na sa akin tong sauce na to kasi i-absorb pa to nung ating tokwa, no? So, pag kinulang na lang, magdadagdag na lang din ulit tayo. Madali lang naman gumawa ng sauce. Then, after nito, okay na yan. Lalagay na natin yung ating sesame oil, o diba? Para medyo special. But, yung sesame oil is optional lang. Kung wala naman kayong available na sesame oil, okay lang din. So, ayan, okay na to. Then, isusunod na natin ilalagay ngayon yung ating hiniwang tokwa. So, isasama na siya natin dito. Ito, hindi naman natin to papatagalin na napakuluan ha. Kailangan lang naman na ma-absorb ng ating tokwa, yung sauce na ginawa natin. Ayan, so para manuot yung lasa ng ating sauce dito sa ating tokwa, hahaluin lang natin. Pwede rin naman na ibubuhos na lang din natin yung sauce doon sa tokwa. Yun nga lang, hindi nga lang lahat magkakaroon ng lasa, 'di ba? Mas maganda na lang din na ihalo na lang natin and pakuluan ng konti lang. So, ayan, okay na to. Ito na yung ating finished product. O, ayan, luto na, diba? Mukhang special. At mura lang. Alam nyo ba na 50 pesos or less pa yung nagastos ko dito. Kaya subukan nyo na din. Mura, masarap, at may mga health benefits pa. Yun lang.